Selena's POV. Nakapagluto na ako ng dinner namin ni Calvin. Pinaghanda ko siya ng puchero. Favorite kasi niya ito, kahit pa siya siyang British. Fluent siya magsalita ng Tagalog. Mahal na yan Pilipinas. Too bad, hindi ako. Nakarinig ako ng yabag ng paa, pababa sa hagdan. Kaya dali-dali kong inayos ang mesa. Ngumiti ako sa kanya. Good evening. Nakapagluto na ako, kumain na tayo. Nakangiti pa rin ako sa kanya. Pero, tinignan lamang ako nito na masama. Think positively. Think positive. At mali akong ngumiti sa kanya. Anong niluto mo? Cold itong sabi. At hindi malamang ako tinapunan ng tingin. Napangiti na lang ako ng mapait. Puchero. Sabi ko sa kanya. At sinandukan ko silang kanin at ulam. Agad naman na itong tinanggap. At nilantakan ng habang ako naman ay sasandok sana ng kanin. Pero bigla niya akong sinigawan. Huwag kang magkakamaling sumabay ng pagkain sa akin. Ayoko makita yung mukha mo. Galit itong sigaw. Agad naman akong tumango at napayuko. Ito na naman yung mga luha ko na nagsisimula na naman maglandasan. Huwag ngayon please. Kagabi pa ako nga ng gawa eh. Dito muna ako nag-stay sa kusina. Baka masampulan na naman ako. Calvin's POV. Kanina nung nakita ko yung niluto niya, natakam agad ako. Kasunong ako magsasabayan pa ako, agad ako na bad trip. Para akong bombang kahit anong oras ay sasabog pag nakikita ko ang mukha niya. Hindi dahil siya ay pangit. In fact, maganda siya. Angelic ang mukha. Kaso, yung mukha na yun ang mukha ng babaeng kinamumuhian ko. Pasakit siya sa akin. Kaya gagawin kong impyerno ang buhay niya sa piling ko. At least malaman niya, hindi siya magiging masaya sa akin. Nakarinig ako ng hikbi mula sa kusina. Hindi ko na kailangang alamin kung sino pa iyon. Dahil kami lang naman dalawa ang nakatira sa bahay na ito. Kaysa naman kumuha pa ako ng katulong, mas okay na rin iyon para may silbi siya. Oh, anong naiiyak-iyak mo dyan? Puro ka na naman kadramahan. Sarkastik kong tanong sa kanya. Hindi ko naman intensyon na gawin ito sa kanya. Pero no choice. Ginusto niya ito eh. Ha? Hindi ako umiiyak ah. Bigla itong ngumiti na mapait sa akin. Makikita mo nasasaktan siya ng sobra. Well, who cares? Nilaypitan ko siya at hinawakan na mahigpit sa panga. Aray! Nasasaktan ako Calvin. Daing niya. Dapat lang na masaktan siya. Huwag mo akong pakitaan ng mga kaartehan mong babae ka ha. Kahit lumuha ka pa ng dugo, wala akong pake. At saka ko lang binitawan yung kanyang panga. Wow! Bilib din naman ako sa babaeng ito. At nakuha pang ngumiti sa akin. May sapak yata ito sa ulo eh. Hindi na puwing lang ako. Saka nanonood ako ng drama. Oo, nanonood ako ng drama. Sabi nito, at akmang aalis ang hablutin ko ang kanyang buhok. At saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Mag-usap. Tinalikuran mo na ako. At talo ko pang idiniin yung pagkakahawak sa kanyang buhok. Nakakapikon ka eh. Ang ayoko sa lahat, yung tinatalikuran ako. Oo, ayoko na ganoon. Napasigaw ng siya sa sakit na pagkakasabunot sa kanya. Pak! Ano? Ang sakit diba? Wala pa yan sa sakit na pinaramdam mo sa akin. At agad ko siyang binitawan at umalis ang kusina. Napailing na lang ako. Ang tindi talaga ni babaeng iyon. Sarap ting na maghirap. Tumunog ang kanyang cellphone. Oh, sagot ko sa tumawag. Sana naman, sila Emma na ito. Kanina pa ako inip na inip eh. Kumusta ka rin? Andito na kami sa gate. Buksan mo na. Sagot niya. Pero hindi si Emma ang kanyang kausap, kundi si Kenneth. Abat, ang kapal pa, ako pa talaga ang balak pagbukasin. Kung bangasan ko kaya siya ng mukha. Bigla naman dumating si Selena at kumuha ng tubig. Selena, agad naman itong lumapit. Pero ang pinagtaka ko, bakit ito nakangiti? Nasampal ko na nga kanina, nakangiti pa rin. Ano pang tinatingin-tingin mo dyan? Buksan mo yung gate. Sigaw ko sa kanya at dali-dali naman itong pumunta sa gate. Napabuga na lamang ako ng hininga. Bilib din ako sa babaeng iyon. Ganito na nga ang trato ko sa kanya. Nakukuha pang ngumiti at tumawa.
Pare, sigaw ni Kenneth at ako manghahalik pa, kaya agad naman ako umiwas. Kiss ko, Papa Calvin, tanong niya. Hindi ba sa kinikilabutan sa mga sinasabi? Nakakadiri. Kiss my ass. At tinampal ko yung kamay niyang balak pang yumakap sa akin. Asan si Eman? Tanong ko. Isa rin kasi yon sa mga kupal eh. Tapos bigla nag-appear sa likod ko si Eman, kaya nagulat ako ng sobra. Ikaw naman, Calvin. Mismo na kaagad ako. Hindi bagay sa kanya magbakla-baklaan. Sobrang manly yung boses niya, pati pangangatawan. Mukha lang siyang tanga. Siya nga pala, sino yung nagbukas? Ang gandang babae, pare. Sino yun? Tanong ni Zian. Yun? Yun ang asawa kong pinikot ako. Sa isip-isip ko lang. Baka naman nag-asawa ka na. Dagdag pa nito. Nafe-feel ko talaga yung hot seat moment sa mga gunggong na ito. I hate commitment. Sabi ko na lang sa kanila. Ay agad na mga ito nakangitian. So, wala pa lang ano yon? Tanong ni Zian. Hindi ko alam pero bigla ako naiinis. Napikon na parang ayokong ipakita sa kanila si Selena. Buisit. Siya nga pala pare, may dala kaming mga bebot. Biglang entrada ni Eman. Napailing na lang ako, walang kupas. Chick boy. Tapos, may 3 mga babaeng pumasok. Okay lang naman, sexy, maganda. Pero wala pa ring laban sa sexy at mukha ni Selena. Ouch, bakit ko ba iniisip yung babaeng iyon? Napailing-iling na lang ako sa mga pinag-iisip ko. Hi, bati ng babae. Mabuti na lang nasa mood ako makapag-flirt. Hello, I'm Claire. She placed her finger in my lips. She cut me off. I know you're already handsome. Ngumiti itong seductively. Are you single? We met each other eye. Absolutely. I smiled back then, kissed her roughly. Bigla kaming napatigil na makarinig kami nang nabasag na kung ano. Selena! Sigaw ko at pinuntahan ko siya sa kusina. Nabasag niya yung plato at tugo na rin ng dugo ang kanyang kamay. Ang careless talaga ng babaeng ito. Ano bang problema mo? Mahina akong sabi sa kanya, pero may diin. Sorry, ano kasi, nakakita ako ng daga tapos nagulat ako. Pag-i-explain niya. Agad ko namang hinablot yung braso niya at piniga ito ng sabra. Kung magpapalusot ka, siguraduhin mong lulusot. Galit kong sabi sa kanya. Alam ko naman, nakita niya eh. Drama niya. Nakita mo ba? Napangisi ako sa reaksyon ng kanyang mukha at halatang maiiyak na. Bakit mo pa ginagawa ito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha. Napatawa ako na hindi oras sa kanyang sinabi. Hindi niya pa rin talaga alam o sadyang nagtatanga-tangahan lang. Kasi, ikaw yung sumira ng buhay ko. Inalayo mo sa akin ang babaeng mahal ko. Itinali mo ako, kahit ayaw ko. Nangangalit kong sabi. Annulment na lang kaya tayo? Tanong ko sa kanya. Halata yung gulat at takot sa kanyang mga mata. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod at magmakaawa sa akin. Please, wag mo akong iwan, Calvin. I'll do everything, I promise. Hindi na kita pakikialaman sa mga gusto mong gawin. Habang nakuluhod pa rin siya, nakakabilib talaga ang kanyang ginagawa. Nagmamakaawa kahit ganito na ang ginagawa ko sa kanya. Then, from now on, hindi mo ako papakialaman sa mga gusto ko kahit mag-uwi pa ako ng babae at nakipag-date. Kahit kanino, wala kang pake. Natigilan siyang saglit at ngumiti na mapait sa akin. Gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. At pinunasan niya ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Somehow, nakakaawa rin siya. Pero anong magagawa ko? Ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Pwes, I'll make her life a living hell too. Nabad trip ako, pero masaya ako ngayon dahil magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin at wala siyang dapat pakialaman doon. Why are you so tagal bumalik? Maarting tanong ni Shirley. Ganoon ako makapagkilala. Kiss agad. Wala, May. Inasikaso lang ako saglit. Tumango-tango naman ito at pumulupot sa akin. Bigla naman dumating si Selena at may dalang pulutan at beer. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso at mabibigat ang hininga.
Natigilan naman si Shirley at akong tumingin sa akin. Alam ko na agad ito. Asawa mo? Biglang tumaas yung kilay niya kay Selena. Pero hindi pa man ako nakakasagot. Ay sumagot na si Selena. Ay, hindi po ma'am. Katulong po ako ni sir. Ipinadala pa ako ng kanyang mami para sa bahay niya. Bakit yun naman po naisip na asawa niya ako? Tapos, tumawa pa ito ng bahagya. Kaya naman, napangiti si Shirley. Wala lang. Ang ganda mo kasi Mukha kang mayaman. Sagot naman ito. Ay, hindi naman po ma'am. Sabi na naman niya. Ano ba? Makipagkwentuhan ka ba dito? Umalis ka na nga. Sigaw ko sa kanya. Kaya nagulat kaming lahat. Napayuko naman si Selena. Sige po ma'am, aalis na po ako. Ngumiti naman si Shirley sa kanya at umalis na si Selena. Wow, ang galing. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ko siya asawa. Sobrang nakakatuwa. Dahil dyan, bibigyan ko siya ng mas masakit na reward. Pare, bakit mo naman ginanon? Tanong ni Zian. Wala, trip ko lang. Ngumiti ako sa kanila at tinungga yung beer. Napailing na lang si Zian at yung iba naman hindi na lamang ako pinansin at patuloy na lamang sa pag-inom habang si Shirley parang sabang makalingki sa akin. Selena's POV. Habang binabaybay ko yung hagdanan, hindi ko maiwasang hindi umiyak. Ang sakit kasi ang sakit-sakit. Dumiretso ako sa pinaka-attic. Sa totoo lang, dito ako natutulog. Pero pag nandyan ang mami at daddy ni Calvin, doon ako sa kanyang kwarto. Hindi naman magulo ang attic In fact, magandang pagkakaayos at malinis. Pero mas gusto kong sa kwarto ni Calvin matulog. Naupo ako sa kama at kinuha ang picture ni Calvin. Hindi niya alam ito kasi never siyang umakyat dito. Alam mo, ang sakit-sakit na. Pero para sa'yo, kaya kong kainin ang lahat. Kahit hirap na ako, titiisin ko. Kasi ganun kita kamahal. Mahirap ang paniwalaan na mamahalin mo rin ako. Pero umaasa ako. Tuloy-tuloy ng pagbagsakan ng kanyang mga luha. Selena, kaya mo yan. Kaya ko pa. Kaya ko pa nga ba talaga? Nagdaan ang ilang oras. Alauna na ng gabi. Pero mukha pa rin walang balak tumigil ang luha ko. Wala na rin ang ingay sa baba. Magliligpit na ako ng pinag-inuman nila. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Kaya niligpit ko ng lahat. Grabe, sobrang daming canned beers. Upos ng sigarilyo. Balat na kung ano-ano. Basta ang kalat. Tapos na rin. At ang mapadaan ko sa kwarto ni Calvin, ay nakarinig ako na nag-uusap. Akala ko talaga asawa mo yung babae kanina Natatawang pahayag ng babae. Sino ba yun? Shirley ata. Bakit mo naman naisip na asawa ko yung maid ko? Natatabang pahayag ni Calvin. Ouch, ang sakit. Para ako na-stab ng walang katapusang sakit sa puso. Wala. Ang ganda niya kasi Tapos, bagay pa kayo. Ani Shirley. Wag na natin pag-usapan ang maid na yon. Wala naman siya sa akin Tapos, nagtawanan na naman sila. Tawanan na napalitan na kung anong ingay. Tahimik ako, iyak na iyak. May ginagawa sila kung ano. Isanara ko na lamang ang pinto. Umakyat na ako sa itaas. Doon muna ako mag-i-stay sa bintana at magdamag na umiyak. Ang sakit kasi. Di ako makakilos sa maayos. Ang sama ng pakiramdam ko. Tapos dagdag mo pa yung pamamaga ng mata ko. Hi, it's terrible. Lee! Sigaw ng isang barito ng boses. Kaya kahit hindi ko pa kaya, pinilit kong tumayo. Nung makababa ako, andon pa rin yung babae, saka si Calvin. Nakaupo na sa hapag. Ano? Hindi ka pa ba maghahanda? Anong feeling mo sa sarili mo? Amo? Kaya Sleeping Beauty ka? Buliw agad nito na makalapit ako sa kanila. Sorry po, sir. Dumiretso na ako sa kusina at nagprepara ng kanilang kakainin. At ang matapos ako magluto, ay inahain ko na sa kanila yung pagkain. Saka bumalik sa kusina. Akala ko si Calvin, yung babae pala. At nakataas pa yung kilay ang kapal ng mukha. Ibinagsak na sa sink yung basong pinag-inuman. May kailangan po ba kayo, ma'am? Tanong ko rito, pero pinagmemangan lang ako. No need to act, Lee. I know the truth.
Kaya napahinto ako sa ginagawa at tumingin sa kanya. And I'm gonna be his mistress. Dagdag nito, kaya lalo pang kumulo ang dugo ko sa kanya. Gusto ko siyang saktan ng sobra. Ha? Yun lang ang tanging nasagot ko dahil titimpi lang ako sa kanya at baka masaktan ko siya ng hindi oras. Bigla na lamang siya bumanghalit ang tawa, kaya nagtaka ako. And dito tayo magsasama-sama. Dagdag niya, dahil doon, mas lalo akong napikon sa kanyang sinabi. Pinipilit ko pa rin magtimpi. Bakit mo ba kasi siya pinikot? Kung hindi mo ginawa iyon, edi sana, masaya siya. Mahalakak na yung sabi sa akin. Grabe talaga. Sumampal ang realidad sa akin ng sobra. Wala kang alam. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya nasagot ko siya. Pero, wrong move ata. Dahil bigla niya ako hinaltak at sinabunutan. Wow! Siya pa may ganang manabunot sa asawa. Siyempre, hindi ako papayag na masaktan ng ibang tao bukod kay Calvin. Kaya nakapagsabunutan ako sa kanya. Ang lakas niya. Kaya humampas ang likod ko doon sa kanto ng sink. Ang sakit. Naitula ko siya. Kaya siya natumba. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng ganong kalakas sa pwersa. Biglang dumating si Calvin at agad na lumapit kay Shirley at saka ito tinulungan. Ouch! Ang sakit, honey. Maarteng sigaw nito. Anong ginawa mo? Gigil na gigil niyang sigaw. Saka pinigay yung braso ko. Kaya napahiwa ko sa sakit. Habang si Shirley naman tumatawa. Siya ang unang nakit sa akin. Kaya pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Pagkatanggol ko sa aking sarili, kita ko na rin, nagsalubong ang kanyang kilay. Why would I hurt you? I'm just giving you a baso lang naman Hindi lang pala ito two-faced bitch. Story maker pa. Hindi ko naman talaga ginawa yun Depensa ko pa rin. Siyempre, ito na nga lang ang tangi ko magagawa sa aking sarili. Ang sakit kaya. Mas pinagtanggol pa ang kabit kaysa sa asawa. Bigla niya akong sinampal. Napahabok ako sa aking pisngi na sinampal niya. At naiiyak akong tumingin sa kanya. At ang magawin naman ang tingin ko kay Shirley ay nakangisi ito. Ang sakit-sakit. Gusto ko mag-walk out pero hindi ko magawa. Dahil mas lalo kong madadagdagan ang pananakit na gagawin niya sa akin. Tigilan mo na nga ang drama mo. Bulyaw nito sa akin. Sa akin naladkad si Shirley paalis ng kusina. Ito na naman ako. Iiyak. Magmumukmok. Wala na yata ang araw na hindi ako umiiyak. Calvin's POV. Nakita ko si Shirley ang nangunang manakit. Kilala ko si Lee. Hindi siya palaway na tao. Mas friendly pa nga ito. Gusto ko makipagtanggol si Lee sa harapan ni Shirley, pero hindi ko magawa. May isang parte ng aking katawan na tumatangging gawin iyon. Nang mahila ko na si Shirley, paalis sa kusina, ay naririnig ko pa rin ang hikbi ni Lee. Habang ito si Shirley naman, ay yumapos sa akin. Ano ba? Inis kong inalis ang mga braso niyang nakapulupot sa akin. Ano bang problema mo? Wisit niyang tinanggal yung braso niya at sinamaan ako ng tingin. Ang kapal din ang mukha ng babaeng ito. Kung makaas na akala mo asawa, dinig pang totoo ang asawa ko Ikaw, anong problema mo kay Lee? Sinabi ko na sa'yo ang lahat kasi akala ko mapapagkatiwalaan ka. Sigaw ko sa kanya. Whatever. Anyway, I want to be your mistress. At akmang hahalik pa ito sa akin, pero umiwas na ako. Are you freaking out of your mind? Nakakainis itong babaeng ito. Mas nakakainis pa kaysa kay Lee. Yes, at papaalisin ko sa buhay mo ang Lee na iyon. Baka nga, hindi ko alam na may nagawa ako doon. Hindi ko alam ang nangyari, pero biglang nagpanting ang aking tenga at agad siyang hinawakan sa panga. Ako lang ang may karapatan gumawa ng ganun sa kanya. Try to harm her, I'll kill you. Banta ko at agad siyang iniwan. Kahit patawag siya ng tawag. Pumutok sana ang ugat niya sa leeg.